Inangkin nila ang lahat. Habang nakahandusay ako sa malamig na sahig, duguan at nagmamakaawa para sa buhay ng aking anak, naghahalikan sila sa ilalim ng aking obra maestra. Pabigat lang siya, ang sabi ng asawang binihisan ko ng dangal. Ngunit hindi nila alam, ang dugong dumanak ay ang mismong tintang gagamitin ko para burahin sila. Namatay ang isang martir, ngunit isinilang ang isang reyna. Handa na ba silang magbayad? Inangkin nila ang lahat. Habang nakahandusay ako sa malamig na sahig, duguan at nagmamakaawa para sa buhay ng aking anak, naghahalikan sila sa ilalim ng aking obra maestra. Pabigat lang siya, ang sabi ng asawang binihisan ko ng dangal. Ngunit hindi nila alam, ang dugong dumanak ay ang mismong tintang gagamitin ko para burahin sila. Namatay ang isang martir, ngunit isinilang ang isang reyna. Handa na ba silang magbayad? Nakakaawa naman si Serafina, Vibe. She is trying so hard to be useful. Pero let us face it, she is just dragging you down. Ang boses ni Sofira, matamis ngunit puno ng nakakalasong pangungutya, ay tumagos mula sa likod ng nakasarang pinto ng art studio. Sinundan ito ng isang maliit at malamig na pagtawa mula sa lalaking pinakamamahal niya. Hayaan mo na siya. She is just a shadow, honey. Pabigat lang talaga siya ngayon sa career ko. Kung hindi lang dahil sa connections ng pamilya niya dati, I wouldn't have bothered. You are my real muse, Sofira. Ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw ang nagbibigay ng kulay sa mga obra ko. Sa labas ng nakapinid na pinto, nanigas si Serafina. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay maingat niyang hawak ang paboritong asol na polo ni Santino. Ang damit na kakaplantsa lamang niya dahil alam niyang ito ang masayang isinusuot ng kanyang asawa sa tuwing ito ay nagpipinta. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay magaan ang kanyang loob na tinutupi iyon. Puno ng inosenteng pag-asa na baka sakaling mapangiti niya ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at yaman. Ngunit sa bawat salitang nagmula sa loob ng silid, unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakakapit. Dahan-dahang dumausdos ang malambot na tela mula sa kanyang mga palad at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Wari bang sumisimbolo sa pagbagsak ng lahat ng kanyang mga pinaniniwalaan. Nanikip ang kanyang dibdib na tila ba may isang napakabigat na bato na dumagan sa kanyang mga baga. Wala siyang maramdamang hangin na pumapasok sa kanyang ilong. Nawala ng pakiramdam ang kanyang mga binti, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Mahigpit niyang itinakip ang kanyang nanginginig na mga daliri sa kanyang bibig upang pigilan ang isang mapait na hikbi na nagbabantang pumunit sa kanyang lalamunan. Ang pinakamatinding sakit ay hindi ang pagnanais na sumigaw, kundi ang pilit na pagkimkim ng sariling paghihirap sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay na siya mismo ang pinaghirapan. Ang bawat sulok nito ay tila sumasalamin sa kanyang pag-iisa. Ang lalaking pinili niya kapalit ng galit at pagtatakwil ng kanyang sariling pamilya. Ang lalaking lihim niyang sinuportahan upang makilala at hangaan ng iba, ay siya ring unti-unting sumira sa kanyang kapayapaan. Sa halip na maging sandigan, naging pinagmulan ito ng sakit na tahimik niyang dinadala araw-araw. Habang nakayuko, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng polo sa sahig. Isa itong resibo ng isang mamahaling kwintas na perlas. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang kalawang ng sariling dugo. Kailanman ay hindi siya nakatanggap ng ganoong alahas mula sa kanyang asawa at ngayon ay alam na niya kung kaninong leeg iyon nakasabit. Humakbang siya paatras, palayo sa pintuan na saksi sa pagkawasak ng kanyang inosenteng mundo. Ang bawat pag-atras ay sinabayan ng labis na pagkahilo at paglabo ng kanyang paningin dahil sa mga luhang nag-uunahang lumandas sa kanyang namumutlang mga pisngi. Ngunit bago pa man siya makalayo patungo sa hagdanan, isang matalim at tila nakakapasong hapdi ang biglang sumaksak
sa kanyang ibabang puson. Napapikit siya ng mariin at mahigpit na napakapit sa kahoy na hawakan ng hagdan. Ang hapdi ay mabilis na gumapang at bumaon sa kanyang kalamnan, sinusundan ng isang mainit at nakapanghihilakbot na pakiramdam na umaagos sa kanyang mga hita. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang mabilis na pamumuo ng sariwang dugo sa laylayan ng kanyang malinis na puting bestida. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Kasabay ng pag-ikot ng kanyang paningin ay ang kanyang mabilis na pagbagsak sa malamig na baitang ng hagdan. Habang unti-unting nilalamon ng makapal na dilim ang kanyang kamalayan, walang ibang nanatili sa kanyang isipan kundi ang matinding takot at ang tahimik na pagmamakaawa para sa inosenteng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang puting tela ng kanyang bestida ay unti-unting nilalamon ng madilim na pulang mantsa, kasing kulay ng unti-unting pagkapatid ng kanyang pag-asa. Namimilipit sa sobrang sakit, pilit inabot ni Serafina ang kanyang telepono mula sa bulsa gamit ang nanginginig at pawisang mga kamay. Bago pa man niya tuluyang mabitawan ang aparato, natagpuan siya ng matandang katiwala na si Manang Rosa. Bakas ang matinding gulat at takot sa kulubot na mukha ng matanda nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang alaga. Nanginginig ang buong katawan nito habang pilit na inaalalayan ang duguang si Serafina. Nagmamakaawa sa kalangitan na iligtas ang buhay ng inosenteng sanggol habang mabilis na humihingi ng saklolo upang madala sila sa ospital. Habang isinasakay sa sasakyan, pilit na pinindot ni Serafina ang pangalan ng kanyang asawa sa telepono. Bawat segundo ng paghihintay ay tila 1,000,000 taon ng pag-asa na baka sakaling sagutin ito ni Santino upang damayan siya sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa isang sikat na art gallery sa kabilang bahagi ng lungsod, ang pag-ilaw ng telepono ay hindi man lang pinansin ng lalaking kanyang tinatawagan. May hawak na baso ng mamahaling alak, masayang nakikipag-usap si Santino sa mga pinagpipitaganang bisita habang nakapulupot ang braso ni Sofira sa kanyang bewang. Nang makita niya ang pangalan ni Serafina sa umiilaw na screen, mabilis niyang pinatay ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Inisip niyang marahil ay tatawag na naman ang asawa upang magreklamo tungkol sa mga maliliit na bagay sa bahay. Nagpatuloy siya sa pag-inom at pakikipagnitian. Walang kamalay-malay na sa mga sandaling iyon, may mabigat na pangyayaring nagaganap sa kanilang pamilya. Samantala, nang muling magbalik ang kamalayan ni Serafina, ang unang sumalubong sa kanya ay ang malamig at matapang na amoy ng gamot na agad nagpahiwatig na nasa loob siya ng isang silid gamot o ospital. Mabigat ang kanyang mga talukap, ngunit mas mabigat ang pakiramdam ng nakapangingilabot na kawalan sa kanyang sinapupunan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakikiramay na tingin ng doktor ang nagkumpirma sa pinakakinatatakutan niyang katotohanan. Maingat at puno ng habag na ipinaliwanag ng manggagamot na ginawa nila ang lahat. Ngunit huli, na upang isalba ang buhay ng bata. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Serafina. Tila naging yelo ang kanyang puso, namanhid ang kanyang kaluluwa sa tindi ng sakit na hindi na kayang yakapin ng kanyang isipan. Nakatitig lamang siya sa blangkong puting kisame ng ospital. Dinadama ang napakalalim na sugat na habang buhay nang mag-iiwan ng pilat sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kwarto, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa realidad ay ang magaspang ngunit maiinit na palad ni Manang Rosa na mahigpit na nakabalot sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang salitang namutawi sa matanda, ngunit ang bawat patak ng luha nito na bumabagsak sa balat ni Serafina ay nagpapatunay ng tunay na pagkalinga ng isang ina, isang pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, napansin niya ang isang magandang florera ng mga puting liryo na walang kasamang card o pangalan ng nagpadala. Hindi niya alam kung sino ang nakakaalam ng kanyang sinapit
at nagbigay ng mga bulaklak na yon, ngunit wala siyang lakas upang mag-isip o magtanong. Unti-unting bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Santino, may gusot sa kanyang damit at pilit na nagpapakita ng labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit hindi makatakas sa pandaman ni Serafina ang matapang at pamilyar na amoy na nakakapit sa katawan ng kanyang asawa. Ang matamis na amoy ng alak na humalo sa pinaboritong mamahaling pabango ni Sofira. Lumapit ang lalaki sa gilid ng kama at humawak sa kanyang balikat. "My God, Serafina, I came as soon as I heard what happened. I am so sorry, babe." Wika ni Santino, bagamat ang kanyang mga mata ay hindi man lang mabanaaga ng tunay na kalungkutan. Bago pa man makasagot si Serafina o maiproseso ang panlilinlang na ito, bumuntong hininga ang lalaki at nagpatuloy. "By the way, before this whole tragedy happened, natapos mo na ba yung huling painting na ipinapagawa ko sa iyo para sa exhibition next week?" Ang bawat hakbang ni Serafina pabalik sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang mabagal na paglalakad patungo sa sarili niyang libingan. Ang hangin sa loob ng bahay na dati ay puno ng bango ng mga pangarap ay naging malamig, mapait, at puno ng mga aninong hindi niya nais harapin. Hawak siya sa braso ni Manang Rosa. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin at ang kanyang katawan ay tila isang hungkag na sisidlan matapos mawala ang kaysa-isang dahilan ng kanyang pananatili. Ngunit hindi pa man siya nakakatapak sa gitna ng sala, ang tinig ng kanyang biyenan na si Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan, matalas at walang bahid ng anumang awa. "Ayan na ang reyna ng kapabayaan," wika ni Doña Carmen habang pababa ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang idinulot mo sa amin, Serafina? Everyone was asking where you were during the gallery opening. At ang masaklap pa, nawala mo ang apo ko. Napakabaya mo. You were so careless. Hindi mo man lang nagawang protektahan ang sarili mong sinapupunan. You are such a disappointment to this family." Nanatiling nakayuko si Serafina. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang sugatang puso, ngunit pinili niyang hindi sumagot. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang lumapit si Sofira mula sa kusina. May dala itong baso ng tubig at suot ang isang napakatamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Tita Carmen, please, don't be too hard on her. Katatapos lang ng operation ni Ate Serafina." Malambing na sabi ni Sofira bago humarap sa kanya. "Ate, I'm so sorry for your loss. We were all so devastated. Here, uminom ka muna ng water. I've been taking care of the house while you were gone para hindi ka na ma-stress." Sa sandaling iyon, tumama ang paningin ni Serafina sa leeg ni Sofira. Doon, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier ang isang napakagandang kwintas na perlas, ang mismong alahas na tumutugma sa resibong nakita niya sa bulsa ni Santino. Ang hapdi ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa operasyong pinagdaanan niya. Naramdaman ni Serafina ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niya itong nilunok. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Sofira. Ang kanyang mukha ay nananatiling blangko at walang emosyon. "Thank you, Sofira. Ang bait mo talagang kaibigan." Mahinang sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay malamig at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Lumapit si Santino at inakbayan ang kanyang ina bago tumingin kay Serafina nang may halong pagod at inis. "Babe, Mom is right. You need to be more responsible. Pero sige na, let's just move on. Ang mahalaga, you're home. Sinasabi ko sa'yo, baka dahil lang ito sa depression mo, kaya ka naging clumsy at nahulog sa hagdan. You need to rest and stop overthinking things, okay? Huwag mo nang isipin yung mga naririnig o nakikita mo. Guni-guni mo lang iyon." Ito ang paraan ni Santino. Ang unti-unting pagpapaduda sa kanya
sa sarili niyang katinuan. Nais siyang paniwalain ng kanyang asawa na siya ay baliw upang hindi siya makapagsalita tungkol sa kanilang pagtataksil. Tumango lamang si Serafina, nagpapanggap na naniniwala sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng lalaking binihisan niya ng dangal. Sa ilalim ng kanyang katahimikan, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi na muling magpapaapi. Nagpaalam siya upang magpahinga at dahan-dahang umakyat patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-akyat sa bundok ng Kalbaryo. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ng kanilang kwarto, huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang seradura. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang bumungad sa kanya sa loob ng silid ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Doon, sa gitna ng kanilang kama, sa ibabaw ng mga punda at kumot na siya mismo ang pumili, ay nakahiga si Sofira. Kampante itong nakasandal sa mga unan. At ang mas masakit pa, suot nito ang paboritong silk nightgown ni Serafina. Ang pulang damit na isinusuot lamang niya sa mga espesyal na gabi kasama si Santino. Ang amoy ng pabango ni Sofira ay nangingibabaw sa loob ng silid na tila ba sinasakop na nito ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Napahinto si Serafina sa pintuan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hamba ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingala si Sofira mula sa kanyang binabasa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang malambot na tela ng nightgown sa kanyang balat. "Oh, ate, nandyan ka na pala. Pasensya ka na. Ang lambot kasi ng bed niyo, hindi ko napansin na nakahiga na pala ako. At itong gown mo, it looks better on me, don't you think?" Ang gabi ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbabanta ng isang malakas na unos. Sa loob ng madilim na kusina, tanging ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa gripo patungo sa lababo ang maririnig, na tila ba bumibilang sa bawat segundong dumadaan sa buhay ni Serafina. Lumapit si Manang Rosa sa kanyang alaga. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng matinding awa. Hinawakan ng matanda ang nanginginig na kamay ni Serafina at sa boses na puno ng panginginig ay inilabas na nito ang lihim na matagal nang kumakain sa kanyang konsensya. "Hija, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito sasabihin. Hindi ko na kayang makita kang nagdurusa ng ganito. Nakita ko sila sa mismong loob ng studio. Noong mga panahong wala ka, hindi lamang sila nag-uusap tungkol sa sining, Serafina. Nakita ko kung paano nila niloloko ang iyong pagkatao sa likod ng iyong likuran. Ang tapat na pag-amin ni Manang Rosa habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hindi gumalaw si Serafina. Ang kanyang puso ay tila isang kristal na dahan-dahang nagkakabitak-bitak, ngunit pinilit niyang huwag hayaang mahulog ang kahit isang piraso. Wala nang gulat sa kanyang mga mata, tanging ang isang malalim at malamig na determinasyon. Sa tulong ni Manang Rosa, isang plano ang nagsimulang mabuo sa gitna ng kadiliman. Nang makaalis ang lahat sa bahay kinabukasan, pumasok si Serafina sa studio ni Santino. Ang amoy ng langis at pintura na dati ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay tila naging amoy ng lason na sumasakal sa kanyang hininga. Maingat niyang inilagay ang isang maliit na recording device sa loob ng isang antigong plorerang porselana. Itinago ito sa ilalim ng mga tuyong bulaklak. Nang sumapit ang gabi, habang nagkukunwari siyang natutulog sa kabilang silid, binuksan ni Serafina ang kanyang laptop upang panoorin ang live feed mula sa studio. Doon, sa maliit na screen, ay nakita niya ang pinakamasakit na uri ng pagnanakaw. Nakaupo si Santino sa harap ng isang bagong gawang canvas, isang obra na gawa ni Serafina bago ang kanyang operasyon. Nakatayo si Sofira sa likuran nito, ang mga kamay ay nakapulupot sa leeg ng asawa ni Serafina. Pinanood niya kung paano kinuha ni Santino ang brush
at maingat na ginaya ang pirma ni Serafina bago ito pinalitan ng sarili nitong pangalan sa ilalim ng nakatutunaw na titig ni Safira. "It looks perfect, babe." Noong makita ko ito sa sketchpad niya, alam kong ito ang magpapasikat sa iyo ng husto. "She doesn't deserve this talent anyway. She's too weak." Ang naririnig na bulong ni Safira na tila isang ahas na naglalabas ng lason. Napahigpit ang hawak ni Serafina sa gilid ng kanyang laptop. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumugod at isigaw ang lahat ng kanyang nararamdamang galit, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya patungo sa kanyang lamesa at kinuha ang isang makapal na diksyonaryo. Mula sa loob nito ay inilabas niya ang huling alaala ng kanyang anak, ang mantsadong ultrasound na nagpapatunay na minsan ay may buhay sa loob niya. Maingat niyang pinunasan ang bawat dumi sa ibabaw ng litrato gamit ang dulo ng kanyang daliri bago ito muling itago sa pagitan ng mga pahina. Tila ba doon lamang ito magiging ligtas mula sa maduming mundo sa labas. Isang marahas na pagtama ng kamao sa pintuang kahoy ng kanilang bahay ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang bawat hagupit sa pinto ay tila nagpapakita ng isang matinding galit na hindi na kayang pigilan. Nagising ang buong kabahayan sa ingay ng pagtatangka sa pintuan. Nanginginig na binuksan ni Serafina ang pinto at doon, sa ilalim ng malabo na ilaw ng poste sa labas, ay tumambad ang isang lalaking 5 taon na niyang hindi nakikita. Ang kanyang kapatid na si Severine ay nakatayo doon. Ang mukha ay namumula sa galit at ang mga mata ay tila nagniningas na uling habang nakatingin kay Serafina at sa papalapit na si Santino. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na biglang pumasok sa loob ng bahay, nagdadala ng isang katotohanang hindi na mapagtatakpan pa. Ang galit sa mga mata ni Severine ay tila isang nagniningas na apoy na handang tupukin ang buong kabahayan. Ngunit sa harap niya ay nakatayo ang kanyang kapatid na tila isang lantang bulaklak na pilit na kumakapit sa tangkay. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay siksik sa mga alaala ng nakaraan at ang mapait na realidad ng kasalukuyan. Tumingin si Severine sa paligid ng maliit at madilim na sala at ang kanyang kamao ay mas lalong humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. "Serafina, tignan mo ang sarili mo. Is ito ba ang buhay na ipinagpalit mo sa amin? You chose this man over your own blood, and now look at where you are living." Ang boses ni Severine ay puno ng hinanakit, isang uri ng galit na nagmumula sa labis na pag-aalala. Yumuko si Serafina, ang kanyang buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang namumutlang mukha. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkakamali. "Severine, please, umalis ka na. I am fine. This is my life now at kaya ko itong ayusin." Mahina niyang sagot. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa likod ng kanyang hiya. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok, nahagip ng matalas na paningin ni Severine ang isang madilim na bakas ng lila sa kanyang maputi at payat na braso. Isang pasa na naiwan ng mahigpit na pagkakahawak ni Santino noong huling beses na nagalit ito. Sa isang mabilis na galaw ay hinawakan ni Severine ang braso ng kapatid. Ang kanyang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim at nakapanlulumong awa na tila ba bumasag sa lahat ng kanyang paninindigan. "He is hurting you, Serafina. Pinabayaan mo siyang saktan ka." Bulong ni Severine, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa sobrang sakit. Doon nagumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Serafina. Ang kanyang paghikbi ay nagsimula bilang isang mahinang panginginig ng mga balikat hanggang sa ito ay naging isang malakas na hagulgol na tila ba inilalabas ang lahat ng dumi at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ipinagtapat niya ang lahat, ang pagkawala ng kanyang anak na hindi man lang dinaluhan ng kanyang asawa, ang bawat obra na ninanakaw ni Santino
at ang tuso at malupit na presensya ni Sofira sa loob ng kanilang sariling kwarto. Ipinatong ni Severin ang kanyang mga kamay sa balikat ni Serafina at marahan itong hinila patungo sa isang mahigpit na yakap. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang galit na kapatid, kundi ang tanging kuta na natitira para sa kanya. Inabot ni Severin ang isang hibla ng buhok ni Serafina na nakaharang sa kanyang mga mata at maingat itong inayos sa likod ng kanyang tainga, gaya ng ginagawa niya noong mga bata pa sila sa tuwing natatakot si Serafina sa dilim. Ang maliit na kilos na ito ay nagparamdam kay Serafina ng isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang nakalimutan. Nang kumalma na ang lahat, naupo sila sa maliit na sofa. Hindi kita pipiliting umuwi sa mansyon ngayon kung hindi mo pa kaya, Serafina. Pero hindi kita hahayaang lumaban mag-isa? Seryosong sabi ni Severin. Tutulungan kita sa mga abogado. We will do this quietly, sa paraang hindi nila mahahalata hanggang sa huli na ang lahat. Nabanggit ni Severin na nakatanggap siya ng isang hindi kilalang mensahe sa kanyang telepono ilang araw na ang nakalilipas, na nagsasabing ang kanyang kapatid ay nasa panganib at kailangan ng tulong. Hindi nila alam kung sino ang taong yon, ngunit tila may isang aninong nakamasid na nais ding makamit ang hustisya. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, kinuha ni Severin ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumentong nakuha ng kanyang mga investigador. Inilatag niya ito sa mesa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala. Ito ay isang kopya ng isang legal na kasunduan, isang dokumentong hindi inasahan ni Serafina na makikita sa ganoong kapayak na pagkakataon. Nakasulat doon sa malalaking titik ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Isang aplikasyon para sa paglilipat ng titulo ng kanilang bahay, ang bahay na pinaghirapan ni Serafina, na ngayon ay inililipat na ni Santino sa pangalan ni Sofira. Ang hapagkainan ay tila isang entablado ng isang malaking dula, kung saan ang bawat ngiti ay may nakatagong lason at ang bawat salita ay may dalang patalim. Nagluto si Santino ng paboritong adobo ni Serafina, isang kilos na dati ay magpapatalon sa puso ng babae sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding panginginig sa kanyang mga kalamnan. Ang amoy ng bawang at toyo na humahalo sa hangin ay tila nagbabalat kayo sa amoy ng pagtataksil na nananatili pa rin sa bawat sulok ng bahay. Babe, I cooked this specially for you. Alam kong kailangan mo ng lakas para mabilis kang makarecover. Ang malambing na wika ni Santino habang maingat na nilalagyan ng pagkain ang plato ng asawa. Pinilit ni Serafina na sumubo, bagamat ang bawat lunok ay tila isang semento na bumabara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Santino, sa lalaking minsan niyang itinuring na mundo, at nakita ang isang estranghero na may suot na maskara ng pag-ibig. Matapos ang hapunan, dahan-dahang naglabas si Santino ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ito sa mesa, sa tapat ni Serafina, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng antisipasyon. Babe, since we are starting over, I thought we should secure our future. This is just for our insurance and some gallery papers. Kailangan ko lang ang pirma mo rito para maging smooth ang lahat ng transactions natin. Paliwanag ni Santino, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis. Naramdaman ni Serafina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya sa dokumento at kahit hindi niya basahin ang bawat salita, alam niyang may bitag na naghihintay sa kanya. Bigla siyang humawak sa kanyang noo at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Umaaktong parang mawawalan ng malay. Wait, Santino. Biglang umikot ang paningin ko. I think the medication is making me dizzy. Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na naglalakbay sa hangin. Oh, let me get you some water, babe. Stay here. Mabilis na sagot ni Santino bago tumayo at tumungo sa kusina.
Sa sandaling lumikha ang mga hakbang ni Santino ng distansya, mabilis na kumilos si Serafina. Sa ilalim ng kanyang maluwag na bestida ay may nakatago siyang isang katulad na folder na inihanda nila ni Severin. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng mabilis na paghinga at nanginginig na mga daliri, na ipagpalit niya ang mga dokumento. Nang bumalik si Santino na may dalang baso, ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang paglapat ng baso sa ibabaw ng mesa. Nang lumabas si Santino upang sagutin ang isang tawag, pumasok si Sofira sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpabigat sa atmosfera. Lumapit ang babae kay Serafina. Ang kanyang mga takon ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig at bumulong sa paraang tila isang ahas na naglalabas ng kamandag. You know, Ate Serafina, sayang naman itong insurance na ito kasi kahit gaano karaming pera ang makuha nyo, hindi na mababalik ang kakayahan mong magkaanak. It's so sad that you're barren now. Ang isang bahay na walang bata ay parang isang painting na walang kulay. Dead and useless, just like you. Ang malupit na panunuyang wika ni Sofira, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Napahigpit ang hawak ni Serafina sa ilalim ng mesa. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang paraan upang mapigilan ang kanyang sarili na tumayo at sampalin ang babaeng nasa harap niya. Pinanatili niya ang kanyang mukha na nakayuko, hinahayaang isipin ni Sofira na siya ay talunan. Matapos ang gabi, nang makaalis na ang lahat at ang bahay ay muling nabalot ng kadiliman, pumasok si Serafina sa kanyang silid at isinara ang pinto. Inilabas niya ang orihinal na dokumentong tinangkang ipapirma sa kanya ni Santino. Sa ilalim ng maliit na ilaw ng kanyang lamp, binasa niya ang bawat linya. Ang bawat salitang nakasulat sa puting papel ay tila mga hiyaw ng pagtataksil na sumasabog sa kanyang isipan. Hindi ito isang insurance policy. Ito ay isang waiver of marital rights at deed of assignment. Isinusuko ng dokumentong ito ang lahat ng kanyang karapatan sa kanilang mga ari-arian, kabilang ang mansyong ito at ang lahat ng kinikita mula sa mga painting na siya mismo ang gumawa. Isang luha ang pumatak sa papel, nababasa ang tinta ng katotohanan na ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay handa siyang iwanang walang-wala habang siya ay nagdurusa sa kawalan ng kanilang anak. Ang amoy ng pintura sa loob ng studio ay tila isang nakalulunod na samyo ng mga pangarap na naudlot at mga lihim na handa ng sumabog. Sa gitna ng madilim na silid, nakatayo si Serafina sa harap ng isang blankong canvas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang manipis na brush na tila ba ito ang tanging sandata na natitira sa kanya. Ang bawat hagod ng bristle sa magaspang na tela ay lumilikha ng isang marahang tunog ng paggasgas. Isang himig ng paghihiganti na siya lamang ang nakakaunawa. Sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay isang paraan ng paggamot sa kanyang depresyon. Sinimulan ni Serafina ang paggawa ng kanyang pinakamagandang obra. Ngunit sa likod ng bawat kulay na kanyang inilalapat ay may isang nakatagong katotohanan. Gumagamit siya ng isang espesyal na uri ng tinta na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang tintang tanging sa ilalim lamang ng ultraviolet na liwanag magpapakita. Sa mismong gitna ng canvas, sa ilalim ng mga patong-patong na kulay ng asul at lila, isinulat niya ang kanyang buong pangalan at ang petsa kung kailan binawian ng buhay ang kanyang hindi isinilang na anak. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakamasid sina Santino at Sofira. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang pinapanood ang bawat galaw ni Serafina. Para sa kanila, ang bawat kulay na inilalapat ng babae ay katumbas ng milyon-milyong piso na malapit na nilang mahawakan. Hindi nila alam na ang sining na kanilang pinagnanasaan ay ang mismong hukay na maglilibing sa kanilang mga ambisyon. Bago matapos ang huling bahagi ng obra, huminto si Serafina. Tinitigan niya ang kanyang gawa. Ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng emosyon.
Dahan-dahan niyang idiniin ang brush sa kulay pulang pintura at gumawa ng isang mahabang guhit sa ibaba ng canvas. Sa sandaling iyon, marahan niyang hinaplos ang kanyang patag na tiyan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na hindi hinayaang mahulog. Ang pulang guhit na yon ay hindi lamang bahagi ng sining. Ito ay ang dugo ng kanyang anak na iniaalay niya sa altar ng katarungan. "Babe, you look tired. Why don't you take a break? I made some tea for you." Ang malambing na wika ni Santino habang lumalapit, may dala itong tasa na naglalabas ng manipis na usok. Tinanggap ni Serafina ang tasa. Ang mainit na porselana ay tila nagbababala sa kanyang mga palad. Alam niya ang nakatagong lason sa likod ng kabaitang ito. Ininom niya ang tsaa at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang matinding bigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang bawat boses sa paligid ay tila nagmumula na sa kailaliman ng isang mahabang tunel bago siya tuluyang mawalan ng malay at mahulog sa mahimbing na pagkakatulog sa kanyang upuan. Naramdaman niya ang pagkuha ni Santino sa brush mula sa kanyang kamay. Kinabukasan, ang liwanag ng araw na tumatama sa mukha ni Serafina ay hindi nagdala ng kapayapaan. Nagising siya sa loob ng kanyang kwarto. Ang kanyang katawan ay tila bugbog at ang kanyang isipan ay balot pa rin ng ulap ng gamot. Pinilit niyang tumayo at maglakad patungo sa sala. Doon, ang telebisyon ay nakabukas. Ang screen ay nagpapakita ng isang masayang balita na tila ba isang sampal sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng screen, nakatayo si Santino sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang ipinapakita ang obrang katatapos lamang ni Serafina kagabi. Ang pirma sa ibaba ng canvas ay malinaw na nakasulat sa pangalan ni Santino Rivas. Anunsyo ng tagapagbalita na ang nasabing obra ay ang magiging pambato ng bansa sa darating na National Art Competition, ang pinakamataas na parangal na pangarap ng bawat alagad ng sining. "This painting represents my soul's deepest journey," ang mapanlinlang na pahayag ni Santino sa harap ng mga mamamahayag. Habang sa tabi niya ay nakangiti si Sofira na tila ba sila ang hari at reyna ng buong mundo. Nakatayo si Serafina sa harap ng telebisyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat salita ni Santino ay tila isang patalim na bumaon sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasaktan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang asawa na buong pagmamalaking inaangkin ang bitag na siya mismo ang naglatag. Ang bawat sulok ng marangyang mansyon ay napupuno ng halakhak at kislap ng mga mamahaling baso, isang pagdiriwang na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na dangal. Si Doña Carmen ay tila isang reynang naglalakad sa gitna ng mga bisita, suot ang kanyang pinakamagarbong hiyas na binili gamit ang pera ng pamilya Monteclaro, habang ipinagmamalaki ang kanyang anak na si Santino sa lahat ng mga art collectors at socialites na naroroon. Ang bawat papuri na natatanggap ni Santino ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ni Serafina, na piniling manatili sa isang sulok, pinagmamasdan ang pistang inihanda para sa kanyang sariling pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhan ng party, si Sofira ay abala sa pag-uutos sa mga katulong na tila ba siya na ang bagong may-ari ng bahay. Nang makita niya si Manang Rosa na may dalang mabigat na kahon ng mga kristal na baso, isang mapanirang ideya ang gumuhit sa kanyang isipan. Sa gitna ng madilim na pasilyo patungo sa kusina, sinadya ni Sofira na harangan ng daan at padaplis na itulak ang matanda. Ang mga kahon ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ang mahinang ungol ng sakit ni Manang Rosa habang napaupo sa matitigas na tiles. Ang tatanda na, ang dudulas pa ng kamay. "Do you know how expensive those glasses are, Manang? You're so useless." Ang pasigaw na panunuyang wika ni Sofira, ang kanyang boses ay puno ng puot na hindi inaalintana ang mga sugat sa kamay.
ng matanda. Sa sandaling iyon, lumitaw si Serafina mula sa anino. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit bawat paglapat ng kanyang sapatos sa sahig ay tila nagdadala ng isang uri ng awtoridad na matagal na niyang itinago. Nilapitan niya ang nanginginig na si Manang Rosa at maingat itong inalalayan na tumayo. Tumingin si Serafina ng diretsyo sa mga mata ni Sofira. Isang tinging tila yelo sa lamig na nagpatigil sa daldal ng dalaga. Kung sa tingin mo ay madumi ang sahig dahil sa mga basag na kristal, Sofira, mas madumi ang ugali mo. Ang malamig na sabi ni Serafina bago lumingon sa paligid kung saan nakatingin ang ilang mga bisita. Linisin mo ang kalat na ito, now. Nagulat si Sofira sa biglang pagbabago ng aura ni Serafina. Hindi siya nakasagot agad. Tanging ang panginginig ng kanyang mga labi sa galit ang nakikita. Ngunit bago pa man magpatuloy ang tensyon, dumating si Santino. Ang mukha nito ay namumula sa hiya at galit dahil sa atensyong nakukuha ng kanyang asawa. "What are you doing, Serafina? Pinapahiya mo ba kami sa harap ng mga bisita ko? You are being hysterical again. Bumalik ka na sa kwarto mo at huwag ka nang lumabas hanggat hindi ka kumakalma." Ang pasigaw na utos ni Santino habang hinihila ang braso ni Serafina palayo. Tumalikod si Serafina ng walang imik. Hinahayaan ng asawa na isipin na nagwagi ito. Ngunit bago siya tuluyang umakyat, kinuha niya ang kanyang panyo mula sa bulsa at pasikretong iniabot ito kay Manang Rosa. Idiniin niya ang kanyang palad sa kamay ng matanda at bumulong ng napakahina. "Konti na lang, Manang. Konti na lang, malaya na tayo." Nang sumapit ang malalim na gabi at ang mansyon ay nabalot na ng katahimikan ng pagod at kalasingan, pumasok si Serafina sa kanyang silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lamp, inimpake niya ang isang maliit na bag. Tanging ang mga dokumentong kailangan niya at ang huling alaala ng kanyang anak ang dinala niya. Inayos niya ang kanyang kama at nag-iwan ng isang puting sobre sa ibabaw ng unan, ang lugar kung saan dati ay magkatabi silang nangangarap ni Santino. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa silid na naging impyerno ng kanyang buhay. Walang luhang pumatak, tanging ang isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng bahay. Ang marahang pagbukas ng pinto ay tila isang paalam sa kanyang lumang pagkatao. Naglakad siya palabas ng gate, patungo sa naghihintay na sasakyan ni Severin sa madilim na kalsada. Habang lumalayo ang sasakyan, pinanood ni Serafina ang pagliit ng mansyon sa kanyang paningin. Bit-bit ang katotohanang sa susunod na pagbabalik niya, hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging hatol. Ang bawat hakbang ni Serafina sa loob ng marangyang mansyon ng mga Monteclaro ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng malalambot na ulap, malayo sa matigas at malamig na sahig ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang init ng pagtanggap ng kanyang pamilya ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang nangangatog na kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, pilit niyang tinalikuran ang karangyaang ito para sa isang pag-ibig na naging lason, ngunit ngayon, ang pagbabalik niya ay hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang prinsesang handang bawiin ang kanyang korona. Sinalubong siya ni Severin ng isang mahigpit na yakap sa bukana ng pinto. Walang salitang namutawi sa pagitan nila, ngunit ang marahang pagtapik ng kapatid sa kanyang likuran ay sapat na upang maramdaman ni Serafina na ligtas na siya. Sa loob ng isang maliit at tahimik na kapilya sa loob ng mansyon, naroroon si Sister Salvina, ang madring naging takbuhan niya. Noong mga panahong pakiramdam niya ay iniwan na siya ng lahat. Ang mukha ng madre ay tila isang larawan ng kapayapaan. Ang bawat kulubot sa balat nito ay nagdadala ng mga aral ng katatagan at pananampalataya. Serafina, anak, ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraan ng dahas. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikan ng isang pusong handang tumayo muli. Ang malambing na paalala ni Sister Salvina habang hinahawakan ang mga kamay ng babae.
Huwag mong hayaang lamunin ka ng poot. Dahil ang poot ay kasing dumi ng tintang sumisira sa isang magandang sining. Gamitin mo ang katotohanan upang maging malaya. Ang mga salitang yon ay tila isang gamot na humilom sa mga huling bahagi ng sugat sa puso ni Serafina. Tumango siya, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pag-unawa. Matapos ang panalangin, dumiretso sila sa opisina ni Severin kung saan naghihintay ang pinakamagagaling na abogado. Inilatag ni Serafina ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap. Ang mga voice recordings ng pagtataksil nina Santino at Sofira, ang mga video ng pagnanakaw ng kanyang mga obra, at ang mga papeles na nagpapatunay ng manipulasyon sa kanilang ari-arian. Ang bawat dokumento ay tila mga bala na ikinakasa niya sa kanyang sandata ng katarungan. Kailangan nating maging handa, Serafina. All the evidence is here, and everything is in our favor. Hindi nila alam kung anong unos ang parating sa kanila. Seryosong wika ni Severin habang binabasa ang huling pahina ng legal na ulat. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Serafina sa kanyang lumang kwarto. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang maputla at malungkot na asawa na laging nakayuko. Inayusan siya ng mga profesional. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot ay isang eleganteng itim na gown na nagpapakita ng kanyang otoridad. At ang kanyang mukha ay nabahira ng sining ng kagandahan. Kinuha ni Serafina ang kanyang paboritong lipstick na may kulay ng matapang na pula. Habang maingat niyang inilalapat ang kulay sa kanyang mga labi, pinunasan niya ang huling natirang luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang dulo ng daliri. Ito na ang huling pagkakataon na makakakita ang mundo ng luha mula sa kanya. Sa bawat hagod ng kulay pula, tila ba binubura niya ang lahat ng bakas ng pagiging biktima. Ang sining na ginamit ni Santino upang saktan siya ay siya ring sining na gagamitin niya upang bumangon. Tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pag-ilaw nito ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang mensahe mula kay Santino ang bumungad sa screen. Bakit wala ka pa sa gallery? Malapit na ang opening ng National Art Exhibition. Kailangan ko ang alalay ko rito, Serafina. Don't be so dramatic and get here now. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Serafina. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang matitigas at matataas na takong. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay lumilikha ng isang matibay na tunog sa sahig. Tumalikod siya sa kanyang nakaraan at tumingin sa kalangitan sa labas ng bintana kung saan ang huling sinag ng araw ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa isang gabing magpapabago sa kapalaran ng lahat. Handa na siya. Hindi na siya ang alalay na kailangan ni Santino. Siya na ang magiging sining na hindi nito kailanman kayang angkinin. Ang National Art Gallery ay nababalot ng isang nagniningning na liwanag, puno ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan, mga kritiko ng sining at mga mamamahayag na handang kumuha ng bawat anggulo ng tagumpay. Sa gitna ng malawak na bulwagan, si Santino at Sofira ay tila isang hari at reyna na tumatanggap ng pagsamba mula sa kanilang mga nasasakupan. Suot ni Sofira ang isang kumikinang na gown na tila bahiram sa mga bituin, habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Santino na buong pagmamalaking nakatayo sa harap ng kanyang huling obra. Ang obrang pilit niyang ninakaw mula sa kaluluwa ni Serafina. Si Doña Carmen ay hindi rin nagpahuli, naglalakad ito sa paligid habang ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pagmamayabang. Ipinagmamalaki niya sa bawat makaharap na ang henyong si Santino ay kanyang anak at ang tagumpay na ito ay bunga ng kanilang marangal na pamilya. Ang bawat tawa at papuri na naririnig sa paligid ay tila mga aninong sumasayaw sa dingding, nagpapakita ng isang pikeng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng mga pira-pirasong pangarap ng isang babaeng kanilang minalit. Ngunit sa gitna ng ingay ng mga baso at masayang usapan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang pintuan ng gallery ay dahan-dahang bumukas
At ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay tila nahila ng isang napakalakas na puwersa patungo sa bukana. Tumigil ang paggalaw ng mga tao, ang mga usapan ay unti-unting naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Pumasok si Serafina, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad na hindi kailanman nakita ng sino man sa kanila. Ang kanyang eleganteng itim na gown ay tila bumabalot sa kanyang bagong katauhan, isang babaeng matapang, makapangyarihan, at hindi na matitinag ng anumang bagyo. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Severin at ang isang grupo ng mga lalaking suot ang matitigas na barong. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Ang mga abogado ng pamilya Monteclaro ay hindi naroroon para makisaya, kundi para magsilbing mga saksi sa isang katarungang matagal nang naantala. Namutla si Santino nang makita ang asawa. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig, isang patunay ng takot na biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Lumapit si Serafina sa gitna ng entablado. Ang bawat pagtama ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila isang babala sa bawat pusong may itinatagong lihim. Nang makalapit si Santino sa kanya, sinubukan ng lalaki na hawakan ang braso ni Serafina upang hilahin ito palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at matinding kaba. "Anong ginagawa mo rito, Serafina? Umuwi ka na. Pinapahiya mo ako sa harap ng mga bisita ko," bulong ni Santino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot, habang pilit na pinapanatili ang pekeng ng ngiti para sa mga kamera. "You are being hysterical again. This is my moment. Don't you dare ruin this." Ngumiti si Serafina ng isang malamig at matalim na ngiti. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Santino sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Maingat niyang inalis ang kamay ng asawa mula sa kanyang balat na tila ba diring-diri sa anumang ugnayan sa lalaking ito. Hindi siya sumagot kay Santino sa paraang pabulong. Sa halip, tumingin siya sa mga mamamahayag na ngayon ay nakapaligid na sa kanila. Ang kanilang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa katotohanan. Lumakad si Serafina patungo sa podium at kinuha ang mikropono. Ang tunog ng kanyang paghinga na dumadaloy sa mga speaker ay tila isang malakas na buntong hininga ng isang taong matagal nang nakakulong at ngayon ay nakahanap na ng pintuan palabas. Tumingin siya sa kabuuan ng bulwagan at ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng National Art Gallery, malinaw, matapang, at puno ng damdamin. "Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta upang saksihan ng sining na sinasabing nagmula sa kaluluwa ng isang henyo." Panimula ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Santino na ngayon ay hindi na malaman kung saan titingin. "Ngunit bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang na ito, nais kong itanong sa harap ninyong lahat, hindi ba dapat narito sa gitna ang tunay na may-ari ng mga obrang ito?" Ang katahimikan sa loob ng National Art Gallery ay tila isang telang dahan-dahang napupunit, naglalabas ng isang nakabibinging tensyon na nagpapatigil sa paghinga ng bawat saksi. Nakita ni Serafina ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ni Santino. Ang bawat kislap ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang namumutlang mukha. Sinubukan ng lalaki na lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang balikat ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na pag-aalala na hinaluan ng matinding desperasyon. "Babe, please stop this. Hindi ka pa magaling. I think the depression and the trauma of losing the baby is making you hallucinate again." Ang pabulong na wika ni Santino. Ngunit sapat na ang lakas nito upang marinig ng mga nasa malapit. "Let's go home. I'll take care of you. Just don't do this here. You're making a scene, and it's not good for your health." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Hindi siya kumibo. Sa halip ay lumingon siya kay Severin na agad namang nagbigay ng senyas sa isang kilalang art authenticator na naroroon.
Lumapit ang eksperto, bitbit ang isang espesyal na ilawan na naglalabas ng ultraviolet na liwanag. Ang bawat hakbang ng lalaki patungo sa gitna ng entablado ay tila mga tunog ng hatol na papalapit sa kanyang asawa. Maaari mong sabihin sa lahat na ako ay baliw, Santino. Ang malumanay, ngunit matapang na sabi ni Serafina. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng gallery. Maaari mong ipamukha sa mundo na ako ay mahina. Ngunit ang sining ay hindi nagsisinungaling. Ang sining ay may sariling tinig na hindi kayang patahimikin ng iyong mga salita. Inutusan ni Serafina na patayin ang mga pangunahing ilaw sa loob ng bulwagan. Ang kadiliman ay tila isang kumot na bumalot sa lahat, maliban sa sentro kung saan nakasabit ang obrang kinilala bilang obra maestra ni Santino. Itinapat ng eksperto ang ultraviolet na liwanag sa canvas. Sa isang iglap, ang mga kulay ng asul at lila ay tila nabuhay sa ilalim ng kakaibang ilaw at mula sa kailaliman ng mga patong ng pintura, lumitaw ang isang nakatagong mensahe na hindi kailanman nakita ng ordinaryong mata. Sa gitna ng canvas, malinaw na mababasa ang buong pangalan ni Serafina Monteclaro at sa ibaba nito, ang isang petsa na nagpabagsak sa balikat ni Santino. Ang petsa kung kailan binawian ng buhay ang kanilang anak sa malamig na sahig ng ospital. Ang mga mamamahayag ay mabilis na lumapit. Ang bawat kislap ng kanilang mga kamera ay nakatutok na ngayon sa ebidensyang hindi maikakaila. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkabigla at panghuhusga. Namutla si Santino hanggang sa magmukha na siyang isang bangkay na nakatayo. Sa gilid ng entablado, nakita ni Serafina ang panginginig ng mga tuhod ni Sofira habang unti-unti itong umaatras palayo sa kanyang asawa. Tila ba nais na nitong takasan ang bumabagsak na mundo ni Santino. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mata sa loob ng gallery ay nakatingin na sa kanila ng may halong pandidiri at galit. Maaari mong pekein ang pirma mo sa ibabaw ng tela, Santino. Malamig na sabi ni Serafina habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ngunit hindi mo kailanman kayang pekein ang kaluluwa ng isang ina na namatayan ng anak. Ang bawat hagod ng brush sa painting na ito ay ang aking mga luha at ang aking pagdurusa na ninakaw mo para sa iyong sariling kasakiman. Gusto niyo pa bang makita ang iba pa niyang kasinungalingan? Kinuha ni Serafina ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa at itinoon ito sa malaking screen ng projector sa likod ng entablado. Ang kanyang mga daliri ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan, habang handa na siyang ilantad ang huling bahagi ng kanyang plano. Ang bawat puso sa loob ng gallery ay tila tumigil sa pagtibok, naghihintay sa susunod na sasabog na katotohanan. Ang bawat kislap ng liwanag mula sa malaking screen ay tila mga bituin ng katotohanang dahan-dahang sumisira sa kadiliman ng mga kasinungalingan nina Santino at Sofira. Ang National Art Gallery ay muling nabalot ng isang mabigat na katahimikan habang ang bawat mata ay nakatuon sa video na kasalukuyang ipinapalabas. Doon, sa harap ng lahat, ay nakita ang tunay na anyo ng kanilang idolo. Ang kuha mula sa nakatagong kamera sa loob ng studio ay malinaw na nagpapakita kay Santino habang maingat nitong ginagaya ang bawat hagod ng pintura ni Serafina. Kasunod ang pag-uutos ni Sofira na burahin ang pirma ng kanyang asawa upang palitan ng sariling pangalan. Ang bawat mapanghamak na salita na lumabas sa kanilang mga bibig. Ang pagtawag kay Serafina na isang pabigat, isang baliw, at isang babaeng walang silbi matapos mawala ang kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan, tila ba mga dagok na tumatama sa konsensya ng bawat nakikinig. Ang mga mamamayan ng mataas na lipunan na dati ay nakangiti at humahanga kay Santino ay biglang nagbago ang anyo. Ang bawat bibig ay nabuksan sa matinding gulat at pandidiri. Ang mga art collectors na naglabas ng milyon-milyong piso upang makuha ang mga obra ay isa-isang tumayo. Ang kanilang mga mukha
ay namumula sa galit dahil sa panlolokong kanilang naranasan. Si Mr. Reyes, ang pinaka-impluwensyadong investor sa bansa, ay mabilis na lumapit sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matitigas at puno ng pagnanais na makakuha ng paliwanag. Inanunsyo nito sa harap ng lahat na hindi lamang nila babawiin ang kanilang mga donasyon, kundi ihahanda rin nila ang pinakamabibigat na demanda para sa pagnanakaw ng intelektual na ari-arian at panloloko sa publiko. Sa gilid ng entablado, ang mundo ni Doña Carmen ay tila isang palasyong buhangin na dahan-dahang tinatangay ng malalakas na alon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang kahihiyan habang nararamdaman ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga dating kaibigan. Sinubukan niyang magkunwaring hihimatayin upang makakuha ng simpatya. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang dibdib habang dahan-dahan siyang bumabagsak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumapit upang tulungan siya. Ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya para sa kanyang yaman at impluwensya ay tumalikod na tila ba natatakot na madamay sa bahid ng kanyang kadungisan. Naiwan siyang nakasalampak sa malamig na sahig. Ang kanyang mga hiyas ay wala ng halaga sa gitna ng kanyang pagkatalo. Lumapit ang abogado ng pamilya Monteclaro. Bit-bit ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Sa harap ng mga mamamahayag, ipinahayag nito na ang lahat ng mga ari-arian ni Santino Rivas ay kasalukuyan nang naka-freeze sa ilalim ng utos ng korte dahil sa patong-patong na kaso ng fraud at estafa. Ang mansyong binili ni Serafina na tinangkang ilipat sa pangalan ni Sofira ay muling nabawi ng tunay na may-ari. Wala nang natira kay Santino kundi ang kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang pangalang kailanman ay hindi na muling mababanggit ng may dangal sa mundo ng sining. You scoundrel! You manipulated the woman who gave you everything. Ang sigaw ng isang kritiko mula sa madla na sinundan ng marami pang boses ng pagkondena. Nanginginig ang buong katawan ni Santino. Ang kanyang paningin ay nagdidilim habang pilit na humahanap ng paraan upang makatakas sa gitna ng kahihiyang ito. Lumingon siya sa paligid upang hanapin si Sofira, ang babaeng nagsabing mananatili sa kanyang tabi, ngunit tanging ang anino na lamang nito ang kanyang nakita. Si Sofira, sa kanyang matinding takot na madamay sa pagbagsak ni Santino, ay dahan-dahang umaatras patungo sa likod ng entablado. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag na puno ng mga hiram na alahas, sinubukan niyang lumabas sa exit na pintuan ng gallery upang takasan ang gulo. Ngunit bago pa man mahawakan ni Sofira ang seradura ng pinto, ang kanyang bawat hakbang ay natigil sa isang pader ng matitigas na dibdib. Ang dalawang unipormadong pulis ay nakatayo na doon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang nakatingin sa babaeng nanginginig sa takot. Sa kanilang mga kamay ay kumikinang ang isang pares ng matigas na bakal, ang mga posas na magsisilbing huling hiyas na isusuot ni Sofira sa gabing ito. Ang bawat hakbang ni na Sofira at ng mga pulis patungo sa labas ng gallery ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan para sa kanyang dangal. Ang bawat kislap ng kamera ay nakatutok sa kanyang nanginginig na mga kamay na ngayon ay nakagapos na sa matitigas na bakal. Ang malamig na paglapat ng mga posas sa kanyang manipis na balat ay tila isang huling hiyas na kailanman ay hindi niya inasahang isusuot. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging sopistikada. Ang kanyang matitinis na hiyaw ng pagtanggi ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bulwagan habang pilit niyang isinisisi ang lahat kay Santino sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi ako ang may gawa nito. It was Santino. Siya ang nagnakaw ng mga paintings. Siya ang nag-utos sa akin na manatili sa tabi niya. Ang huling hiyaw ni Sofira bago siya tuluyang isakay sa naghihintay na sasakyan ng mga awtoridad. Iniiwan ang kanyang pangarap na maging reyna ng sining sa gitna ng lansangan. Naiwan si Santino na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang bawat anino sa paligid ay tila mga mapanghusgang daliri na nakaturo sa kanya.
Ang kanyang paningin ay lumabo habang pinapanood ang pagbagsak ng lahat ng kanyang itinayo. Sa kanyang huling desperasyon, dahan-dahan siyang lumapit kay Serafina. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang paggapang ng isang taong nalulunod hanggang sa marating niya ang paanan ng kanyang asawa at tuluyang lumuhod sa harap ng lahat. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, binabasa ang mamahaling sahig ng gallery na siya mismo ang nagmantsa ng pagtataksil. "Babe, please, remember the first time we met? You said you believed in me. Hindi mo ba matandaan ang utang na loob mo noong ako lang ang nanatili sa tabi mo noong tinalikuran ka ng pamilya mo?" Ang pagmamakaawa ni Santino. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asang muling mamanipula ang puso ni Serafina. "I was wrong, I know. Pero please, Serafina, don't do this to me. Mapapatawad mo pa ako, di ba? We can start over. Give me one more chance, just one." Tumingin si Serafina sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Ang bawat salita ni Santino ay tila mga lason na wala ng bisa sa kanyang katawan. Wala siyang naramdamang galit, tanging ang isang napakalalim at nakapanghihilakbot na pagkaawa para sa isang taong nawalan na ng sariling kaluluwa dahil sa kasakiman. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, tila isang blangkong canvas na wala ng kulay para sa lalaking ito. "Wala na akong utang sa'yo, Santino." Ang malumanay ngunit matigas na sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. "Binayaran ko na ang lahat ng utang na loob na sinasabi mo sa pamamagitan ng bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 5 taon. Binayaran ko na yon ng bawat pintura na ninakaw mo mula sa aking mga kamay. At higit sa lahat, binayaran ko na ang lahat ng yon ng buhay ng anak ko, ang buhay na hinayaan mong mawala habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba." Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakayapos ni Santino, isang marahang pagpalo na tila ba nagtataboy ng isang maduming alikabok mula sa kanyang damit. Tinalikuran niya ang lalaking patuloy na humahagulgol sa sahig. Iniiwan ito sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Ang bawat hakbang ni Serafina patungo sa pinto ng gallery ay may dalanggaan na tila ba ang isang napakabigat na kadena ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga balikat. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa harap ng isang mesa. Maingat niyang hinubad ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos sa kasinungalingang tinawag niyang pag-ibig. Inilapag niya ang singsing sa loob ng isang basyong baso ng alak. Ang tunog ng ginto sa loob ng baso ay tila huling batingaw ng kanyang paghihirap. Isang formal na pamamaalam sa isang buhay na hindi na niya muling babalikan. Naglakad siya palabas, patungo sa malawak na kalsada. Isang mamamahayag ang humarang sa kanya. Ang boses nito ay puno ng kuryosidad habang tinatanong ang kanyang nararamdaman matapos ang lahat ng pagsabog ng katotohanan. Huminto si Serafina at tumingala sa kalangitan kung saan ang unang sinag ng buwan ay nagsisimulang magbigay ng liwanag sa madilim na gabi. Isang banayad na hangin ang humalik sa kanyang pisngi, tila ba pinupunasan ng huling bakas ng kanyang nakaraan. Ngumiti siya ng isang tunay at payapang nangiti, isang ngiting tila isang painting na, sa wakas, ay natapos na. "Miss Monteclaro, what is next for you now that everything is gone?" Ang tanong ng reporter. Tumingin si Serafina sa abot tanaw at sumagot sa isang tinig na puno ng bagong pag-asa. "Hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, ngayon pa lang talaga magsisimula ang tunay na kulay ng aking buhay. Ang sementeryo ay nababalot ng isang payapang katahimikan, malayo sa ingay ng gallery at sa gulo ng mga nakaraang araw. Ang hangin ng madaling araw ay may dalang lamig na tila ba humahaplos sa puso ni Serafina, pinapakalma ang bawat nanginginig na kalamnan ng kanyang katawan. Naglakad siya sa gitna ng mga hanay ng mga puting krus. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay lumilikha ng marahang tunog ng paggasgas ng mga dahon sa kanyang sapatos.
Hawak niya ang isang kumpol ng mga sariwang puting bulaklak. Ang bango nito ay nagpapaalala sa kanya ng kadalisayan at bagong simula. Huminto siya sa harap ng isang maliit at payak na puntod. Walang marangyang dekorasyon dito, tanging ang isang maliit na marmol na may nakasulat na isang pangalang hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong mabigkas sa mundo. Dahan-dahang lumuhod si Serafina sa harap ng puntod. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa malambot na lupa. Dito, sa harap ng maliit na alaala ng kanyang hindi isinilang na anak, naramdaman niya ang huling bugso ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang pag-iyak ay nagsimula bilang isang mahinang panginginig ng kanyang mga balikat hanggang sa ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi at pumatak sa mga talulot ng bulaklak na kanyang dala. Umiyak siya hindi dahil sa puot kay Santino, hindi dahil sa galit kay Sofira, kundi dahil sa pangungulila sa isang buhay na hindi niya nayakap. Ang bawat hikbi ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang humihiwalay sa kanya. Inilalabas ang lahat ng dumi at bigat na kanyang binitbit sa loob ng mahabang panahon. Anak, patawarin mo ako, bulong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng garalgal ng damdamin. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maging mahina ang iyong ina. Patawarin mo ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa maling tao, nakalimutan kong protektahan ang ating sarili. Pero pangako, simula sa araw na ito, hindi na ako muling luluhod sa harap ng sinuman dahil sa takot. Pinapatawad ko na rin ang sarili ko dahil alam kong hindi mo gugustuhing makita akong ganito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit at pamilyar na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Tumingala siya at nakita si Severin, ang kanyang kapatid, na nakatayo sa kanyang tabi kasama si Manang Rosa. Ang matandang katiwala ay tahimik na lumuluha habang iniaalay ang isang maliit na kandila sa gilid ng puntod. Walang salitang kailangan. Sapat na ang kanilang presensya upang iparamdam kay Serafina na ang kanyang mundo ay hindi na muling magiging mag-isa. Maingat siyang inalalayan ni Severin na tumayo. At sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga binti. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Serafina ang kanyang sarili sa harap ng isang bago at malawak na studio sa loob ng mansyon ng mga Monteclaro. Ang silid ay puno ng liwanag na nagmumula sa malalaking bintana, malinis ang hangin at walang kahit anong bakas ng amoy ng nakaraan. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang blangkong canvas, isang puti at malinis na tela na naghihintay na mabigyan ng bagong buhay. Lumalapit si Serafina sa canvas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng kaba. Isang kaba ng pananabik sa halip na takot. Hinawakan niya ang isang paintbrush. Ang pakiramdam ng kahoy sa kanyang mga daliri ay tila isang luma at tapat na kaibigan na muling nagbabalik. Inilubog niya ang brush sa isang kulay na sumisimbolo sa pag-asa. Ngunit bago niya itama ang brush sa tela, tumigil siya at tumingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa brush, nakabitin sa hangin, tila ba nag-aalinlangan pa rin kung sapat na ba ang kanyang lakas upang harapin ang kinabukasan. Marahan siyang bumuntong hininga. Ang kanyang paningin ay nakapako sa blangkong canvas na tila ba tinatanong siya kung anong uri ng kwento ang nais niyang isulat simula ngayon. Hihawakan ba niya muli ang sining na naging dahilan ng kanyang pagdurusa upang gawin itong katuwang sa kanyang pagbangon? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng bagong art gallery ay tila isang mainit na yakap ng tadhana. Nagbibigay ng kakaibang kislap sa bawat obrang nakasabit sa mga puting dingding. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang madilim na mundo ni Serafina Monteclaro. Ngayon, ang bawat amoy ng sariwang pintura at lavender sa loob ng silid ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang napakalalim na kapayapaan. Ang bawat painting na naroroon ay hindi na nakapirma sa ilalim ng anino ng ibang tao.
Bawat isa ay may dalang matapang at eleganteng pirma ng kanyang sariling pangalan. Hindi lamang sining ang naging buhay ni Serafina, itinatag niya ang kanlungan, isang pundasyon na naglalayong magbigay ng proteksyon at bagong simula para sa mga kababaihang biktima ng emosyonal at pinansyal na pang-aabuso. Ang kanyang masakit na karanasan ay naging isang matibay na pundasyon upang makatulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling tinig sa gitna ng katahimikan ng pagdurusa. Isang hapon, habang nakatayo si Serafina malapit sa bintana ng kanyang gallery, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar ngunit miserableng anino sa kabilang panig ng kalsada. Doon, sa tapat ng isang basurahan, ay nakita niya ang isang lalaking payat, marumi ang suot at may hawak na lumang walis. Si Santino iyon. Wala na ang kanyang kisig, wala na ang kanyang kayabangan. Matapos ang sunod-sunod na kaso ng fraud at ang pagtalikod ng buong mundo ng sining, nauwi siya sa pamumulubi at pagtatrabaho sa kalsada upang may makain. Si Sofira naman ay nananatili pa rin sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, habang si Doña Carmen ay namumuhay na lamang sa isang maliit at madilim na paupahan, malayo sa karangyaang dati ay kanyang ipinagmamalaki. Tinitigan ni Serafina ang kanyang dating asawa mula sa malayo. Sa loob ng kanyang dibdib, wala na siyang naramdamang galit o pagnanais na makita itong mas lalong maghirap. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanyang hininga ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig na kawalan ng pakiramdam. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabing tama ang ginawa nito, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaan ng anino ni Santino na diktahan ng kanyang emosyon. Nakamit na niya ang buong kapayapaan dahil sa wakas, pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Humarap si Serafina sa isang grupo ng mga kababaihan na bumibisita sa kanyang gallery. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan at pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihilingin na sunugin mo ang sarili mo para lamang bigyan ng liwanag ang iba. Ang malumanay niyang pahayag sa kanila. Ang sining ng ating buhay ay tayo ang may hawak ng brush. Huwag ninyong hayaang ibang tao ang magkulay ng inyong mundo dahil ang bawat isa sa inyo ay isang obra maestrang hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Isang maliit na batang babae, anak ng isa sa mga survivor sa kanyang pundasyon, ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang laylayan. Lumuhod si Serafina upang pantayan ng bata. Maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng maliit na kamay ng bata na may hawak na paintbrush at sabay nilang inilapat ang unang kulay ng bahaghari sa isang blangkong canvas. Ang marahang pagtawa ng bata ay tila isang dalisay na himig na pumuno sa bawat sulok ng studio. Isang tunog na nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na namumukadkad matapos ang bawat unos. Tumingala si Serafina sa abot tanaw, kung saan ang papalubog na araw ay nagpinta ng mga kulay ng ginto at kahel sa kalangitan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang gaan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang masakit na pagtataksil, kundi tungkol sa isang dakilang pag-ibig sa sarili at ang kapangyarihang bumangon mula sa pagkakadapa. Ngumiti siya ng may dalisay na galak, bitbit ang katotohanang ang kanyang buhay ay isa ng ganap at napakagandang kiitapa na kailanman ay hindi na muling mabubura.